free siya ano po at, iniwan talaga ang negosyo para po makasama niya lang at makatugon po siya sa kapanawagan po ng ating Diyos na buhay. At salamat po sa katapatan din ng Panginoon sa buhay niya na nagiging witness po tayo at hindi lang sa kanya, sa buong pamilya niya po. Sa buhay po ng ating kapatid, Ma'am Annalyn. Ayan, Ma'am Annalyn Roplo. Amen. Lahat po ng kapurihan ay para sa Panginoon. Glory to God po. At ayan, sige po. Good morning po sa lahat. Good morning po, Sis Beth, Nanay Andrea, Pastora Ami, ayan, Sis Annalisa. Good morning po. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Lord God, na kami po ay ginising mo, Panginoon, nang muli may kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na muli pinagsama-sama mo kami upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, maparangalan ng tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Tunay nga pong ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. At ngayong umagang ito, Panginoon, muli sasamahan mo kami, Lord God, sa gawaing ito na para sa iyo, Panginoon. Nagisan mo po ang aking mga labi, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na manguna, Panginoon. Ikaw ang siyang mahayag, Panginoon. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Lord God. Hindi ko po ito kakayanin, Panginoon, na nang wala ka, Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu ang siyang patuloy po na gumabay sa akin, Panginoon, na maipahayag ko ng maayos ang banal na mensahe mo, Lord God. Tuloy mo nga pong pakalinisin ang aking puso, Panginoon, na humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. At sa akin po yung mga kasamahan na narito, Panginoon. Lord, bigyan mo nga po kami ng magandang internet connection na maging maayos po ang gawain ito na ikaw ang siyang nagdala sa amin dito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ikaw ang siyang magbigay sa amin, patuloy magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa iyong banal na salita na ikaw ang siyang mahayag, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa muli, sa umagang ito, Panginoon. Buksan mo po ang aming spiritual mind, spiritual heart, Panginoon, na makita namin ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at ang purpose mo sa buhay namin, Panginoon. Ngayon sa pag-aaral namin sa mga ngaral, chapter 5, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na manguna, Panginoon. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Amen. Sige po, atin pong basahin. Tayo po yung magbuklat sa Ecclesiastes chapter 4, mga ngaral chapter 5. Amen. So, akin pong pinangmagatan ng ating gawain ngayon sa paggalang po sa Diyos at kakontentuhan sa pamumuhay. Ano po? Paggalang sa Diyos at kontentong pamumuhay. The call to approach God with reverence and sincerity in worship. Ayan. Hallelujah. So, sige po. Verse 1. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Verse 6. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya, gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Verse 8, huwag kang magtataka kung makita mong ang mahihirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginagawa ng nakatataas sa kanila
at bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganahan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Verse 11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay hindi man lang dalawin ng antok. Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paano tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Narito pa ang isang mahirap isipin, kung ano ang ayos ng tao'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo ngunit wala ring napapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito, sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang ating bahagi. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Sa gayon, verse 20, sa gayon hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig, sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita. Ayan, so atin pong nakita dito kung papaano po tayo mamuhay ng may paggalang pagsunod sa Diyos at kung paano din po tayo makontento sa kung ano man po ang ipinagkaloob ng Lord sa atin. So dito po sa verse 1 po nakita natin paglapit sa Diyos ng may paggalang at katapatan, verse 1 to 7. So dito sa verse 1 nakita natin na if obedience is better than offering, na mag-ingat tayo or be careful na pagpasok po sa tahanan ng Diyos, or kung halimbawa nga tayo po ay sasamba pupunta sa church, na mas ihanda po natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating mga puso sa pagtanggap po sa salita ng Panginoon, kaysa doon sa paghanda na kung magkano man ang ibibigay mo o iaabot mo sa church, kasi minsan, di ba, hindi naman lingid sa atin na meron talagang mga pakitang tao na nagbibigay ng tithes or offering, or sabihin natin hindi naman natin nila lahat, pero yung sa mga namumuno dito sa ating mga lugar na minsan nagbibigay ng offering dahil nga gusto nila ng suporta, yung iba yung desire ng kanilang puso na magbibigay hindi dahil sa gusto magbigay sa Panginoon, kundi merong benefit na gustong makuha, which is yun ang kailangan pag-ingatan, na kailangan galing sa malinis na puso yung ating pagbibigay. Kasi minsan, di ba, mayroong mga tao na halimbawa na ang pera ang nakuha nila hindi naman galing sa maganda, galing sa pagsusugal, or sabihin natin mga nanalo sa loto, ganun, mga nag-o-offering, di ba, na which is hindi naman yun karapat-dapat na talagang yung mga ganong bagay na galing sa hindi maganda na ipagkaloob mo sa Panginoon. Kahit mas importante pa din talaga na talagang ang puso mo ay malinis, na humarap sa Panginoon, na ready ka na tumanggap sa Word of God. At dito nga po sa verse 2, makita natin dito na mag-ingat tayo, be careful in prayer and petition. Mag-ingat tayo sa mga panalangin po na ibinababa or isinasambit natin sa Panginoon. Isipin natin mabuti yung mga prayer na sinasambit natin sa Kanya, or yung sa pangako, 'di ba? Kasi minsan mostly merong mga tao na
naghahangad na, "Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho, promise kapagka nagkatrabaho na ako magbibigay ako para sa'yo." 'Di ba? May mga gano'ng, salita. Pero minsan dahil, kumbaga binigay na ng Panginoon sa'yo, ano po, ayan na meron ka ng trabaho, yun pa yung nagiging hadlang minsan na hindi ka nakakapag-worship sa Panginoon, hindi ka nakaka-attend sa kanyang gawain dahil nga mas prioritize mo na yung trabaho kaysa doon sa, um, pinangako mo sa kanya, 'di ba? Which is kapagka wala tayo, humihiling tayo sa kanya, pero kapagka naman, nandiyan na nakakalimutan na natin siya. At the same time, in other part naman, be careful din tayo sa mga hinihiling natin na halimbawa, example na lang doon sa halimbawa nagkakasakit yung mga anak natin tapos minsan 'di ba sinasabi natin, "Lord, ako na lang yung pagalingin mo, 'wag na lang siya. Ako na lang ang I mean hindi pagalingin, ako na lang yung bigyan mo ng sakit, 'wag na siya." Kumbaga parang gano'n 'di ba? Which is minsan ano po, nag-iiba 'no, yung dating 'no, sa ating panalangin 'no, na paano kung halimbawa ipagkaloob ng Lord sa'yo yun, ikaw magkasakit 'no, pagalingin niya yung anak mo, ikaw magkasakit. Paano mo sila maaalagaan? Paano mo maalagaan yung asawa mo, 'di ba, yung pamilya mo, 'di ba? Kaya ako nga po may nakitang story dito 'no, dun sa interview ni, Tony Gonzaga kasi ako minsan nag-aano ng mga interview kay Tony Gonzaga dahil more on God naman ang kanilang focus dahil alam naman natin na pamilya ni na Tony ay, nasa, ano din po Christian 'no. At, meron ako doon na nakita do'n sa kanyang interview na meron sabagay na ano ko din po 'yun, napanood ko rin 'yun sa Facebook 'no, na ang kanyang anak alam ko nag-trending 'yun, eh, na ang kanyang anak po ay may sakit sa, puso ano po. At, nakita ko doon sa kanyang interview na yung kanyang panalangin ay nandoon yung gano'ng pagsambit niya na, "Lord, ako na lang, 'wag na lang yung anak ko." Ano po. So, hindi natin, sinasabi na yun yung nangyari pero, siya po ay nagkaroon din ng cancer, ano po, nagkaroon din siya ng cancer. Kumbaga nagkasabay sila na nung habang suffer sila doon sa, sakit sa puso ng anak niya, siya ay nagkaroon din ng cancer. Kaya dun niya na-realize na nanalangin daw kasi siya ng gano'n. Kumbaga, 'di ba minsan, maging maingat po tayo ano sa pananalangin natin na, um maging, careful tayo dahil minsan dahil nga dun sa panalangin natin 'di ba minsan nagbabago po ang isip ng Panginoon kung ano yung ipagkakaloob niya sa atin, depende doon sa pananalangin natin. Although alam naman na natin na alam na ng Panginoon kung ano yung mga nasa isip at nasa, puso natin ano, alam ng Panginoon kung ano yung mga, pangangailangan natin. Kaya kapag tayo ay humiling sa Panginoon yung paghiling at panalangin natin is yung siya na yung mai-honor natin na ikaw talaga Lord God ang aming, great healer, ikaw ang aming tagapagpagaling na po na at ikaw ang aming great provider na ikaw lahat ang magbibigay ng kung ano man po ang meron kami. Wag na lang tayo magbitaw ng mga salita or mga pangako na um, sama sa atin ano na tayo din magbibigay ng hindi magandang, resulta na po na sa ating pagsambit 'no, sa ating mga, hinihiling. Nandoon din minsan yung mga consequences 'no, na ma-e-experience din natin. Meron din akong, na-experience dati na kasamahan din namin sa church nung kami ay hindi pa dito sa bahay, kumbaga na house church lang din sa Capitol Hills. Meron kaming isang kasamahan na ang banggit niya lagi ay gusto niya minsan na magpahinga, ano po, dahil napapagod na siya sa trabaho. Tapos nandoon din yung prayer niya na sana magkasakit siya para makapagpahinga, yun alam mo yung gano'n, na which is 'pag binigay ng Panginoon, 'di ba, magkasakit siya, hindi siya makakapagtrabaho. 'Pag walang trabaho, eh, walang kita, 'no po. Kaya sabi ko yun, mag-ingat tayo sa pananalangin kasi talagang minsan ano po, hindi mo masasabi na, ipagkaloob ng Lord sa'yo yun dahil yun ang hinihiling mo 'no. Kaya talagang, maging careful tayo sa lahat ng mga hinihiling natin sa Panginoon and maging specific tayo sa prayer natin sa Panginoon dahil nakikita niya at nalalaman naman na niya kung ano talaga yung mga pangangailangan natin, ano po. So, um, dito ano, yun nga, dahil nga minsan, sa kagustuhan na pagkaroon ng trabaho at, humihiling tayo na gusto natin na kapagka halimbawa ay may kita na, "Promise Lord magbibigay ako sa'yo," 'di ba? 'Wag na lang tayong, mangako sabi nga
dito sa verse 3 na po na um, sa dami ng sinasabi mo ano lalo na yun na yung nagbibigay sa iyo ng panganib ano po na minsan halimbawa magkaroon ka ng kita na 5,000 di ba nakapagbigay ka pa ng tithes 500 bigyan ka ng Panginoon dagdagan ng Panginoon kumita ka ng 30,000 bibigay mo pa yung 3,000 kapag ka kumaga umabot na sa 100,000 yung kita mo nang hinayang ka ng ibigay yung 10,000 ano may ganong story lang na narinig ko din na nanghinayang ka na doon sa malaki na ang laki na nito parang hindi mo na mabitawan which is hindi mo na-realize na galing naman sa Panginoon ano po siya naman yung nagbigay no na kung anong meron ka kaya wag nating panghinayangan ano po kung ano man po yung maipagkaloob natin sa Panginoon dahil ang Lord naman po ang magbibigay sa atin ng siksik at liglig na umaapaw na pagpapala. Wag nating gawin no, yung sa prayer natin, wag nating gawin na tagasunod no ang Panginoon. Ano po? Wag nating kalimutan na siya ay nasa taas at tayo ay nasa lupa. No? Na nakikita niya lahat kung ano ang ginagawa natin, ano man yung sinasambit natin. Kaya maging careful po tayo ano at yung desire ng puso natin ay siyang makikita po ng Panginoon at siya po ang sasaliksik nito ano. So sige sa verse 3 to 6 nga po ito. Sabi nga less word, less mistake ano po na wag na tayong mangako ng mangako. No, gawin na lang natin kung ano yung mga dapat na gawin natin ano dahil yun nga nakikita naman ng Panginoon kung ano yung mga nakikita naman ng Panginoon kung ano yung mga ginagawa natin ano. So sabi nga dito no, kung makikita natin yung the way na pagsasalita ni Solomon ano, nagsalita siya tungkol doon sa kahalagahan ng pagbibigay galang at pagsamba sa Diyos. Yung makita natin sa verse 4 to 5 nabasa naman na po natin kanina na tayo dapat ay lumakad no at magsalita ng may karangalan po tungkol sa Diyos no. Huwag nating hayaan na makapagbitaw tayo ng hindi magandang salita sa Panginoon na ang mga gumagalang sa Diyos no ay hindi basta-basta nangangako sa Kanya. At kapag nangako man, sinuseryoso po no yung pagtupad nito. Dahil ang Diyos po natin ay banal at ganap na perpekto. Yung kabanalan po ng isang pananampalataya ay bunga lamang po ng tamang relasyon sa Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na nabilang tagapagligtas natin at pagtanggap natin sa kanyang kaloob na buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya po ay itinilaga no na ang mga pananampalataya ay itinilaga na mahiwalay sa mundo at italaga tayo sa Panginoon. Ano po? Dapat tayong mamuhay ayon dun sa pamantayan ng Diyos at hindi sa pamantayan po ng mundo. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging perpekto, kundi maging kakaiba mula sa mundo bilang paggalang sa Kanya at upang maipakita ang Kanyang katangian sa mga nawawala or sa mga lost na po na tao. Kaya nakita natin dito no, sa verse 6, wag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. No? Mangangako ka tapos pagkatapos babawiin mo. Doon po no, binibigyan natin ng pagkakataon na magalit ang Panginoon sa atin. At doon din dumarating yung point na kahit anong gawin mong pagpapagod, no, kahit anong gawin mo, hindi niya i-bless, no, yung mga ginagawa mo kapag ka nakikita niya na hindi naka-align no po yung ginagawa mo doon sa kanya. So, ayun sa verse 7 kaya kung gaano man kadalas ang iyong panaginip dito kasi sa English ay dream ano po. Gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. At yun nga, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos na para hindi tayo makagawa ng kasalanan at ng hindi makakabuti ano po na nandoon nga yung pagsunod natin sa Panginoon na hindi lang dito tayo sa makamundo nakatingin kundi nakatingin tayo doon sa pamantayan ng Diyos kung paano tayo lumakad ano po dahil sabi nga siya po ang nagbigay nito siya rin po ang babawi ano kaya maraming salamat po sa Panginoon dito sa verse 1 to 7 na pinakita na kapag ka meron ka kasing takot sa Diyos ano hindi mo magagawa no yung isang bagay na ikagagalit niya pag may takot ka sa Diyos hindi mo magagawa yung isang bagay na walang kabuluhan ano po na talagang magpo-focus ka lang sa kung ano po yung um,
nararapat ano po na pamumuhay doon na ipagkaloob mo sa Panginoon kung paano mo siya igalang ano po sa lahat ng mga ginagawa mo. Ayan, at dito po sa verse 8 to 12 naman po ano, nakita natin dito kung papaano no na magkaroon ng kakontentuhan sa buhay. No po. At sa verse 8 to 10 nga po ayan na walang kakontentuhan sa buhay no po ang nagiging greedy, hindi rin nagiging masaya, no? Na habang sabi nga sa verse 11 na habang lumalaki ano yung kita mo, lumalaki din yung gastos, no? Makita natin yung level ng pamumuhay kung paano natin mai-apply ito sa buhay natin ano. Ibinahagi ni Solomon dito yung kanyang karanasan tungkol doon sa kayamanan na sinabi niya na ang kayamanan ay hindi lubos na nakakapagbigay kasiyahan at katuparan sa mga pagnanasa ng tao. Na habang dumarami yung ating yaman at ari-arian, lalo rin tumitindi yung ating pagnanasa na magkaroon pa ng higit, 'di ba? Na hindi tayo nakokontento sa kung ano yung mga meron tayo. Binanggit din niya na yung kayamanan ay may kasamang sariling mga alalahanin at suliranin, no? Na paalala niya na ang kayamanan ay nasisira at maaaring mawala, no? At ang pagkawala nito ay nagdudulot ng mas matinding pag-aalala. Hindi ang pera ang masama, kundi ang labis na pag-ibig sa pera at ang matinding pagnanais na magkaroon pa ng higit, no po. Ito ang nagdadala ng kabalisaan at kaguluhan na kapag pinahalagahan ng mga mananampalataya ang material na bagay, na pinahalagahan natin yung material na bagay na kung nahigit pa doon sa spiritual na kaloob ng Panginoon, no? At doon sa walang hanggang pamana niya, palagi tayo makakaramdam ng kawalan ng kasiyahan, no? At kakulangan. Sabi nga dito, ano, nag-sink in lang din sa akin ito dati, lagi na lang din na yung level ng pamumuhay natin kapag lumalaki yung kita natin, mas marami kasi, di ba, na mostly ang tao kapag lumalaki yung kita, lumalaki din yung mga expenses, which is na nagkakaroon sila ng mga pagkakataon na mag-travel sa ganito, mamili ng ganyan, di ba? Kumbaga talagang nandun na sila sa worldly or material na bagay na nakatingin sila, no? Pero which is dapat kapag yung level ng ng pamumuhay mo ay tumaas, dapat yung way of giving mo tumataas din, di ba? Dapat yung level ng giving, no, level of your giving ang tumataas, hindi yung level ng your living po, not your living, di ba? Level up your giving, not your living, yun. Kumbaga, yung kapayapaan ano po sa isip ng tao ano po, no, yung taong may kakontentuhan sa buhay. Sabi nga yung di ba dito sabi nga yung mayaman daw walang kapayapaan. Kumbaga hindi siya nakakatulog sa gabi. Bakit kaya? Dahil nandun din yung worry na baka mamaya pag nakawan siya, di ba? Nandun yung worry na baka mamaya merong manloob sa kanila doon na babawasan yung kayamanan niya. Nandoon yung mga thinking, di ba? Pero doon merong mga tao naman na yung mga naghahanap buhay ah, ng maayos at the same time no kahit na konti lang yung kita nila dahil meron silang Panginoon sa buhay nila ano po meron silang kakontentuhan merong kapayapaan ano nakakatulog sila ng maayos at doon na din makikita po natin ano dito sa verse 13 ayan sa verse 13 no yung mga naghahanap buhay na ayan ito yung isang nakakalungkot na pangyayari nakita ko sa mundong ito. Ang tao ay nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit naubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. So nakita natin dito kung papaano po no ang isang tao na masyado siyang nag-iisip no kung ano yung future, kung ano yung kinabukasan ano po. Kaya siya ay talagang grabe yung paghahanap buhay ano po. Pero minsan dumarating din sa pagkakataon na may mga tao talaga na malaki ang kita pero nalulustay din sa hindi maganda ano po sa mga pagsusugal, pag-iinom, yan. Minsan ginagamit pa yung pera sa pambababae, 'di ba? Pagsasabong, 'di ba? So yun yung nakakalungkot na realidad no sa mundong ibabaw na ang tao ay walang alam sa salita ng Panginoon o isang mangmang ano po na hindi nagiging yung pagkilos niya hindi naka-align sa Panginoon ano po wala siyang maisip na maganda
kung saan niya gagamitin yung perang pinaghirapan niya, no? So, hindi maisip na kumbaga wala kang maipapamana sa mga anak mo kung hindi ka talaga si-save. Although, sabi nga dito, no, na minsan kasi ako may na-experience ako dito na mayroon kaming naging kapitbahay na mas inuuna niya pa yung pagbibili ng sigarilyo, no po, kaysa doon sa pambili ng pagkain ng anak, no? Which is na kaya ka maghahanap buhay, syempre doon para sa pamilya mo, no? Na maging malinaw sa'yo na yung pangangailangan ng pamilya mo, yung kailangan matugunan at hindi yung mga sariling pagnanasa lang na hindi maganda. Na which is, yun nga, kung makikita natin dito, no, na ayan sa verse 14 na naubos din sa masamang paraan. So sa verse 15, kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala ring madadala pagpanaw natin. Ito yung sinasabi natin kanina na ang sa Lord po nanggaling ang lahat, ano po. At wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Narito pa ang isang mahirap isipin kung ano ang ayos ng tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo, ngunit wala ring napapala. Bukod dito ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabilisa, hinagpis, galit at karamdaman. Ayan. So makikita po natin dito, no, na totoo naman po na hubad tayo dumating, na isinilang tayo talaga na walang-wala, ano po, na galing tayo sa alabok at nagmula tayo sa alabok at tayo po ay nawawala din, ano, through sa alabok. Kumbaga, hindi natin madadala kung ano man po yung mga pinaghirapan natin dito sa mundong ibabaw, no? Hindi natin madadala sa kabilang buhay. Pero ako, ang nakita ko dito, kung yung mga pinagpaguran mo naman, ano po, yung pinagkakahanap buhayan mo naman, ay nakikita ng Panginoon na kung saan mapupunta, ano po, sa mga anak mo or dun sa ministry na kung anong meron ka, hindi naman mawawala ng saysay po ang lahat ng ito, ano po. Kumbaga, makikita natin sa kabilang banda na pwede naman na yung sa paghahanap buhay natin na dapat kasama natin po ang Panginoon. Hindi lang tayo nag-focus doon sa mga material na bagay na which is hindi na natin na itataas po ang Panginoon. Ano po? Na kung isipin nga natin, di ba, si Henry C., napakayaman, ano po. Nung siya ay nawala, hindi naman niya talaga nadala lahat. Pero yung yaman na yun, hanggang ngayon, nandiyan ang SM. Kumbaga, namamana ng mga anak niya. Ano po? Dito nakikita natin, no, na kung paano po yung legacy, no, na sa material na bagay, no po, na yun lang ang nakikita ng mga tao kumpara doon sa legacy din sa spiritual na bagay na meron tayong mapapamana sa mga anak natin in material things na yung sa paghahanap buhay nga, no, okay na makapag-save ka emergency, makapag-save ka for emergency purposes, o makapag-save ka sa future nila, di ba? Oo, importante yun. Pero sa akin nakikita ko na importante din na mapamana mo sa kanila yung legacy na kung ano yung ginagawa natin ngayon, ano po, na kung paano natin mas malalim na nakilala ang Panginoon, ganun din natin ipakilala sa kanila na kahit wala na tayo, mai-continuous nila kung ano yung ginagawa natin, ano po. One time nga, yun kami minsan nagkukwentuhan, ano po, na minsan pag nasa biyahe, minsan naglolokohan sila mag-aama. Ano po, ang tatay nila, ayan, yung daddy nila nagsabi na, ayan, si Clyde, maraming mamamana sa akin na material, ganun-ganun, kasi nga bahay, ganun, sasakyan, ganun. Dahil si Chloe, babae, kumbaga sa akin, minsan naglolokohan kami. O yung kay mami, ano makukuha, ganun-ganun. Ako, inaano ko na lang sa kanila na, syempre, ako nga naman ang nasa bahay, di ba? Yung attitude, 'di ba? Yung pagkilala sa Panginoon. 'Yun ang isa sa importante na makuha sa ating mga nanay, ano po. Na yung legacy spiritual, hindi material, na maipakilala mo sa kanila talaga. Ako naniniwala na tayo yung mga nakakasama ng mga anak natin sa bahay. Tayo talaga yung isa sa mga magmo-mold sa kanila kung paano talaga sila lumalim spiritually, ano po. Hindi lang sa mga material na bagay, kundi sa mga kung paano pa natin maipapakilala sa kanila ang Panginoon, na mamumuhay sila na may takot sa Panginoon, ano po, na kahit saan sila magpunta talagang hindi ka na mag-worry dahil alam mo na nataniman mo na sila ng salita ng Panginoon, ano po. So dito kasi sa
mga ipinakita dito ni Solomon talaga nakafocus kung papaano yung purpose no ng buhay, kung papaano mawawalan ng saysay, no, mawawalan ng kabuluhan kapag talaga ay ikaw ay nakapokus lang sa mga material na bagay, which is na um, yung mga tao na namumuhay no na wala sa presensya ng Panginoon, doon sila na napupuno no ng pagkabalisa, hinagpis, yan sa verse 17 nga na yung pamumuhay nila, 'di ba? Namumuhay sa galit, sa karamdaman, imbis na yung fruit of the Holy Spirit, 'di ba? Ang maipamuhay, ano po? Nandoon yung kapag wala sila sa presensya ng Panginoon, yung challenge, madali silang um, matalo no po ng mga pagsubok, ng challenge sa buhay, ano po. Ako nga tulad nga ng sabi ko sa inyo, 'di ba? Nagkaroon ako ng malaking challenge talaga doon sa aming investment na which is dumating ako sa point na talagang as in walang-wala na po, na talagang lahat nawala dahil lahat binigay ko. Pero dumating din naman sa point na hindi ko nararamdaman yung, oo, may time na umiiyak ako, may time na talagang ano ba 'tong nagawa ko, Lord? Ano ba yung mga desisyon na gawa ko na sorry dahil hindi ako humingi sa iyo ng wisdom or knowledge, ganun. Pero at the same time, on the other hand, ano po, ano, pag nag-uusap kami ng asawa ko, kasi minsan, kaya lang ako naiiyak, kaya lang ako nandoon yung kalungkutan minsan kasi kapag nakikita ko na siyempre nararamdaman niya yung pagod dahil nga kumbaga yung pinagpaguran niya ay bigla na lang ganun nawala. Pero sabi ko nga, buti na lang talaga ako ay rooted po no, ng Word of God at yung araw-araw po na ginagawa natin na kapag palagi na nandito sa salita ng Panginoon, hindi ako katulad nung iba na sobrang na-stress, na magkaroon ka na ng anxiety, na so kung pag nawalan ka ng ganung kalaking pera, para ka nang mababaliw, di ba? Yung isip mo nandoon na lang palagi, di ba? Na hindi ka na, wala ka ng kapayapaan, di ba? Ganon. Pero, yun nga, sabi ko, dahil yung gawain ko araw-araw, ano po, na nabibisi ako sa notes ko, nabibisi ako sa paggagawa ko ng journal sa Panginoon, nabibisi ako ng pagbubulay sa Panginoon, iba pagbubulay sa salita niya. Wala nang room, no? Wala nang room yung stress, wala nang room yung pag-aalala. Kumbaga, filled ka na ng Holy Spirit, filled ka na ng Word of God, na kung ano yung nawala, yun na lang ang sinasabi ko talaga, na kung ano yung nawala, alam ko ang Panginoon ang siyang patuloy na magbabalik ng mas higit, mas doble. Na po. Kaya yun na lang ang lagi naming iniisip at nagpapasalamat din ako sa Panginoon na ganun din ka-positive po yung asawa ko na ayan, lesson learned na lang, next time alam na natin kung paano tayo kumilos at talagang hingin natin yung wisdom ng Panginoon na sa lahat ng mga kita na meron tayo, dapat talaga no, na ang Panginoon ang mag-glorify, maibalik talaga sa Kanya yung kung ano ang dararapat na para sa Kanya. Kasi minsan, di ba, yun nga, kapag lumalaki ang kita, di ba, nakakalimot na minsan na po na masyado nang nagiging worldly kung ano-ano yung mga naiisip, which is hindi naman dapat na maganda. Kumbaga talagang dapat ang Panginoon ang siyang patuloy na mapapurihan sa lahat po no, ng mga ginagawa natin. At yung isa sa mga lesson po na ipinagkaloob ng Lord sa atin na talaga tayo ay mamuhay no, ng may kapayapaan sa Kanya. At dito sa verse 18 to 19, ano po, na ito ay ito yung isang mabuting bagay naman na nakita ni Solomon na nararapat lamang daw na kumain at uminom at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Ang nakita naman po natin dito, ang nakita ko dito nung una kong binasa to, na oo nga, live your life to the fullest, pero with God. Kasi iba yung live your life to the fullest na magiinom ka, magsasaya ka, na yung kinita mo, talagang lulustayin mo, di ba? Which is, enjoy your life na importante pa din, no? Na talagang kasama mo ang Panginoon, na binigyan ka, oo, galing po sa Panginoon ang lahat ng meron tayo. Kaya ang gusto rin ng Panginoon ay magsaya tayo doon sa gift na ibinigay niya. Pero hindi naman to the point na um, mawawala na tayo doon sa pagka-align sa kanya kung paano tayo mag-celebrate, di ba? Sabi nga dito, no, binigyan din ng diin talaga ni Solomon dito, no, yung tamang paraan upang tamasain po yung kayamanan na ituring natin, no, yun nga ay kaloob ng Panginoon or gift from God na gamitin natin sa kalwalhatian niya. Na yung mga
taong nagpapasalamat o tayo nagagalak sa anumang pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin, ano po, na mamuhay ng may kasiyahan at kagalakan sa Panginoon. Na yung ang mga mananampalataya ay dapat na magtuon ng pansin hindi sa paghahangad ng kayamanan, kundi sa paghahangad ng kabanalan sa kilos, pag-uugali at pag-iisip. Hindi natin mararanasan yung tunay na kasiyahan kung ang puso natin ay nakatuon sa pagnanais no, ng higit pa, yung wala ng kakontentuhan. Hindi rin tayo magtatagal sa kabanalan na kung hindi tayo kontento sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ano po? Yung kasakiman at kasiyahan ay parehong nagsisimula po sa puso. Kapag pinili nating makontento sa kayamanang taglay natin kay Kristo sa halip na habulin ng material na yaman, ang ating buhay po ay magiging higit na ayon sa kalooban ng Diyos para sa atin. Ano po? Kaya talagang makikita natin dito na nag-enjoy man tayo po, siya pa rin ang dapat na mapapriority natin sa enjoyment na ginagawa natin po. Kaya papuri po sa Panginoon na napatuloy tayong pinalalahanan na kung ano man yung meron tayo maging kontento tayo to the point na hindi naman tayo din kumbaga yung mga responsibilities din naman natin sa family natin, sa ating mga anak ay hindi rin naman natin makakalimutan na ipagkaloob yung mga needs nila, 'di ba? At kung ano man po yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin, po, at sa kanya naman talaga yung nagmumula, maibalik talaga natin sa kanya, Kaya maraming salamat sa Panginoon po na sa lahat ng ginagawa natin, isipin natin na sumunod tayo sa nais ng Diyos. Huwag nating hayaan na magkasala tayo sa isip, sa salita, or sa mga pangako na binibitawan natin. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos na maging kontento sa kung ano man po ang ipinagkaloob niya sa atin to the point na maibigay natin yung needs ng pamilya natin at mamuhay pa rin tayo na may enjoyment pero hindi natin makakalimutan na yung buhay na pahiram ng Panginoon sa atin ay ma-enjoy natin or maging masaya tayo na nasa presensya niya palagi. Kaya ayun, for our conclusion na ang Panginoon po talaga ay hindi nagkukulang sa atin, na ang Panginoon is perfect po, na talagang ipakita natin na yung takot natin sa Panginoon ay nandyan upang magkaroon din tayo ng kakontentuhan sa buhay, na magkaroon man tayo ng sobra-sobrang kita, pinaparealize po ng Panginoon sa atin na tayo ay magbalik na nararapat para sa Kanya. Huwag na lang tayong magsalita, kumbaga gawin na lang po natin at ayong pananalangin sa Panginoon na tunay nga po na nakikita ng Panginoon yung desire ng puso at isip natin na tayong mga mananampalataya ituon po natin yung mga pansin at isip natin, ang puso natin sa paghahangad po doon sa pag-uugali na maranasan natin yung kasiyahan na meron tayong Diyos na mapaglilingkuran, na igalang natin sa kung ano man pong mga ginagawa natin at ang pasalamatan sa kung ano man pong mga pagpapala na ibinibigay niya sa atin, na which is maging makontento nga po tayo na yung kasiyahan at kagalakan po sa puso natin ay taglayin po natin. At wag na tayong maghangad ng higit pa na hindi naman makakabuti po sa atin. Kaya ang kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang mamutawi sa buhay ng bawat isa, at yung desire ng mga puso natin hindi lang sa mga material riches, kundi yung maka-align po sa pamumuhay na kasama po ang ating Panginoong Jesucristo. So tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo, Lord God, na sa lesson na ito, Panginoon, nakita namin ang tunay na purpose mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, kung paano kami maging masaya na kasama ka namin, ang presensya mo ang siyang palaging manguna sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan na patuloy na ipinapangako mo sa amin, Panginoon, na sa iyo kami nagmula, sa iyo at sa iyo rin kami, Panginoon, magtatapos, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na kung ano man po, Panginoon, ng mga material na bagay na meron kami dito sa mundong ibabaw na to, Panginoon, na na-realize namin, Panginoon, na pinaalala mo sa amin, Lord God, na huwag kaming mag-focus sa mga material riches, Panginoon, kundi mag-focus kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy
yung desire ng puso namin lang, Panginoon, ay maging katulad po ng desire ng puso mo, Panginoon, na palaging ikaw ang mapaglingkuran namin, Panginoon. Maging masaya kami sa kung ano man po ang kaloob mo sa amin, Panginoon. Maging kontento kami, Panginoon. At yung paggalang namin sa iyo, Panginoon, ay hindi mawala, Lord God. Iwasan namin, Panginoon, na makapagsambit kami ng mga pangako na hindi namin kayang tuparin, Panginoon. Iwasan namin, Panginoon, makagawa ng bagay na hindi nakalulugod sa iyo na ikagagalit mo, Panginoon. Patuloy ka nga po manguna, maging sentro sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay para lamang sa kapurihan mo. Ikaw ang siyang laging maitaas, ikaw lang siyang laging maparangalan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ni Nanay Andrea, sa buhay ni Pastora Ami, sa buhay ni Sister Annalisa, sa buhay po ni Sister Bev, Panginoon. Na patuloy namin saliksikin, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy namin saliksikin ang iyong banal na salita kung papaano namin mas lalong maintindihan, Panginoon, kung ano yung purpose na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na magamit ang buhay na ito na pinahiram mo, Panginoon, para lamang sa kapurihan mo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God, sa muling pagpapaalala mo sa amin kung gaano kakabuti at kung gaano kami dapat na matakot sa iyo, Panginoon, at paano kami makaiwas sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Maraming salamat, Lord. Lahat ng papurit pasasalamat ay binabalik po namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po at maraming salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Amen po, Sis Beb.